So, tayo'y dadako na sa switching techniques na napili namin. Bago ako magsimula, ako nga pala si Aaron James Biswario. At ako'y nagmula sa BSCPE 3A. At ang aking napiling switching techniques is packet switching. Bago tayo dumako sa packet switching, babanggitin ko muna ang mga iba't ibang klase ng packet. Iba't ibang klase ng switching techniques. Wait lang. So, sa ating mga computer networks ngayon, mahalaga ang switching techniques dahil ito ang paraan kung paano natin na ipapadala ang data mula sa isang device o isang device papunta sa iba pang device. So, may tatlong uri tayo ng switching techniques. Una is ang circuit switching. Pangalawa is ang message switching. At ang pangatlo ay ang packet switching. So, sa ating presentation na to, tayo ay magpo-focus lamang sa packet switching dahil yun ang napili ko. So, what are the switching techniques? Ano nga ba mga switching techniques natin? Ang switching techniques ay ang pamamaraan natin para maipadala ang datos sa loob ng networks o sa ating mga internet. Ito ang mga pagdesisyon kung ano ang ruta na dadaanan o daraanan ng komunikasyon mula sa sender papunta sa receiver. So kung nagsesend tayo ng mga data sa ating mga kaibigan, kaklase o kapamilya, tayo si sender. At yung mga sinesenda natin, sila si receiver. So may tatlong pangunahing ang uri tayo ng switching techniques. Yun yung binanggit ko na kanina, which is circuit switching, message switching, at si packet switching. So, may papakita akong diagram sa inyo. Yan. Dito natin makikita na si switching techniques may tatlong klase ng switching. Si circuit switching, message switching, at packet switching. At makikita din natin dito sa diagram na to na may type of packet switching, si packet switching, which is datagram switching o tinatawag din siyang datagram approach, at si virtual circuit switching o pwede rin siyang tawaging virtual circuit approach. So, ano nga ba si packet switching o what is packet switching? So, ang packet switching ay isang paraan na kung saan hinahati ang mga data sa maliit na bahagi na tinatawag nating packets. Kaya siya tinatawag na packets kasi pinaliliit niya yung mga data. So, sa bawat packet na yon ay may kasamang impormasyon tulad ng source address, destination address, at sequence number. So, tandaan nyo sa bawat packets is may source address, destination address, at sequence number. So, ginagamit ang mga ito upang maibalik ang tamang pagkakasunod-sunod ng datos sa receiver. So, dahil sa kanya, nasisend siya ng sunod-sunod. So, dito na tayo. May papakita pala akong illustration. Yan yung illustration ko. So, what is packet switching? Yan din yung nasa drawing ko. Yan na lang yung pinakita ko sa inyo para mas maganda. So, dito natin malalaman kung paano gumagana si packet switching o how is packet switching work. So, ganito ang proseso ng packet switching. Una, hinahati ang isang mensahe sa maliit na packets, yung sinabi ko nga kanina, pinaliliit o hinahati. Ikalawa, ang bawat packet ay ipinapadala sa networks o sa internet at dumadaan ito sa ating mga routers. Sa ikatlo, bawat packets ay maaaring dumaan sa magkakaibang ruta. Pagdating sa receiver, pinagsama-sama ang mga packets batay sa kanilang sequence number. At kung may nawawalang packets, pwede i-request itong ibalik o maipadala ulit. Yun. So, types of packet switching, we have datagram approach and virtual circuit approach. Yun nga yung pinakita ko sa inyo kanina.
So, si datagram approach o connectionless, dito bawat packets ay dumadaan ng hiwalay-hiwalay at maaaring hindi sabay-sabay ang pagdating. Si virtual circuit approach naman o connection-oriented, dito naman bago ipadala ang mga packets, gumagawa muna sila ng ruta at lahat ng packets na yun ay dumadaan sa iisang landas. So makikita natin dito na magkaiba talaga silang dalawa. Si datagram approach pwede siyang dumaan sa dumaan ng hiwalay-hiwalay o maaring dumating siya ng hindi sabay-sabay. Si virtual circuit approach naman is gumagawa muna ng ruta at sa ruta na yon gumagawa sila ng dun dumadaan yung packets na pinapadala nila. So ito si datagram switching. Makikita natin dito na dumadaan-daan siya sa ibang ruta. At dumadating din siya ng di sabay-sabay minsan. Yan. So si virtual circuit switching naman ito. Makikita natin na gumagawa muna siya ng ruta bago niya ipadala kay receiver. So comparison with other techniques. So babanggitin ko dito kung anong pagkakaiba ng iba't ibang techniques. So si circuit switching ay may nakalaang permanenteng path. So ibig sabihin hindi na siya gumagawa ng ibang path. Parang may nakalaan na talaga siya pag gawin nagpasa. Pero nasasayang ang bandwidth niya dahil kapag walang dumadaan na datos na dumadaan, nasasayang siya. So kayo message switching naman ay buong mensahe ang dumadaan at ini-imbak muna bago ipadala, kaya may delay. So pinagsasama niya muna sa isang lugar bago niya ipadala, kaya lang may delay dahil nga dun sa pag-iimbak niya na yun, nade-delay yung niya, nade-delay yung pagpasa. So sa packet switching naman, mas mabilis at mas flexible. At ito ang ginagamit natin ngayon sa internet ngayon. So kaya mabilis tayo nakapagpasa dahil kay packet switching. So comparison of application of packet switching, makikita na natin dito. Internet browsing like Chrome, Microsoft browsing, Opera, at iba pang klase ng internet browsing. So kay video streaming naman, dito tayo mga nanonood ng mga movie like YouTube, Netflix, Crunchyroll, at iba pa. So kay messaging app naman, ito yung mga ginagamit natin pang message. Like pag nagchat-chat tayo, like Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram, at iba pa. So kay online gaming naman, yung mga nilalaro natin by online, di ko na siya babanggitin kasi masyadong madami. Sige, magbabanggit na rin ako. Like Umamusume, Pretty Derby, ano pa ba? Call of Duty, League of Legends, at iba pang klase ng mga laro na online. So, video conferencing naman, ito yung mga ginagamit natin pag sa mga nagbi-meeting tayo by online. Pag walang pasok pero kailangan natin mag-meeting, pwede siyang gamitin sa mga pag gumagawa tayo ng thesis na hindi nyo na kailangan magsama-sama para lang makapag-usap at magtulungan. So, nandito si Zoom, Google Meet, pwede din si Microsoft Teams at iba pang video conferencing platform. So may advantage si packet switching syempre. Mas efficient ang paggamit ng network resources niya. Mas maasahan dahil pwedeng ipadala ulit ang nawawalang packet. Yun nga kanina pa na natin nababanggit. Kahit nawawala yung pinadala mo, pwede mo ulit siya ipadala. Flexible ang ruta ng packet, so wala siyang delay. Maano lang ang pagdaan niya, normal lang. Kaya kayang suportahan ng milyon-milyong user. Kahit na milyon-milyong user ang gumagamit nito, normal pa din ang kanyang pag-work. Paggana niya. So kung may advantage ang isang bagay, may disadvantage din. So hindi talaga mawalan disadvantage kay packet switching. So ano nga ba mga disadvantage niya? So ang
pwede hindi sabay-sabay ang dating ng packets. Yun nga, binanggit ko kanina kay Datagram, hindi sabay-sabay. So, maaaring magkaroon ng delay kapag congested ang network. So, ito ang masama kay packet switching. Pag mahina ang signal mo o wala ka signal, madedelay ang pagbasa mo ng data sa kay receiver dahil nga sa network problem. At mas komplikado ang protocols na ginagamit. Dahil siya ang ginagamit ngayon, mas komplikado siya gamitin. At mahirapan dito yung mga di marurunong gumamit ng internet. Mahirapan sila magpasa kasi hindi nila alam dahil masyado siyang makabago. At dito na tayo kay conclusion sa pauli. So, sa kabuuan ng packet switching ay mahalaga dahil hinahati nito ang mga data sa maliliit na packets para mas mabilis ang pagpasa at mas maayos na ito na maipadala. So, ito ang dahilan kung bakit posible ang modernong komunikasyon gaya ng video calls, online games at streaming. Kung wala ang packet switching, di magiging ganito ang internet na ginagamit natin ngayon. So, nagpapasalamat ako kay packet switching dahil kay packet switching, mabilis akong nakakapag-video call, mabilis akong nakakapag-online games, nakakapag-chat sa pamilya ko, sa kaibigan ko, at nakakapag-streaming ako by Facebook and YouTube o TikTok. So, yun lang po. Maraming salamat po. At have a nice day.